Meron pong ongoing na press conference at Attorney Vic Rodriguez dyan sa New York for Hakbang ng Maisog NYC. And dito nilaglag niya yung sekreto ni Ma'am Shicols. Sabi ko nga, kung si Miss Maharlika lang ang magbubulgar ng mga kasamaan ni Ma'am Shi, kilala niyo na yan si Ma'am Shi. Diba? Ay, pwede na sabihin, ay, naku, fake news yan si Maharlika. Naku, Marites lang, hindi totoo. Deep fake yung video na, hi, Louie, I'm here in the college. Campaign for my hubby look. With Maricel, Terry, and bunch of gay people. Anyway, I have a favor to ask you, my friend Chua. The problem basically as problem in Istanbul. So if you can give a little push, pero iba pa rin pag tumawag ko. Talagang yung ungol, di ba? Very orgasmic talaga ang boses ni Ma'am Shicols. So napanood rin pala ni Attorney Nako, talagang yan na nga ba eh. Si Miss Maharlika ang dekalibre number 1 antagonist ng marketing, parang marketing, tapos may budding, tsaka may grafting, parang sa ano yun sa home economics, di ba nagmamarkot. Si Miss Maharlika ang number 1 antagonist ng marketing administration or ni Kuting at Ijahas administration. At ngayon si Miss Maharlika ay nasa Anemika. Ngayon nasa Anemika ang hakbang ng Mailsog. Gusto nga raw, you know what? Hindi kasi, for security reasons, hindi pupunta si Miss Maharlika ng New York para umattend physically ng hakbang ng Maisog na yan, despite na nasa US siya. Syempre, ang residence ni Miss Maharlika ay nasa California, that's in the West Coast, di ba? And East Coast naman ang New York. So ang habang travel niyan, baka hindi lang po 8 hanggang 12 hours kung land travel. Basta mahabang hindi ko alam. Baka pati via plane. Ang laki po kasi ng ng stretch ng US, di ba? So kabilang panyeg, tama, magkabila, nasa Atlantic, ano ba yung karagatan diyan sa East Coast. And then nasa Pacific naman si Miss Maharlika. So also for security reasons, baka magurgur, di ba, hindi siya pupunta sa hakbang ng Maisog. Pero pwede siyang umattend via Zoom, why not? Di ba? Tama ba? Kailangan yumaw-yaw siya ng bonggang-bongga at ibulgar niya mga sekreto ni Ma'am Shicols. Pero bago pa iyaw-yaw ni Miss Maharlika yan at ibulgar, binulgar na ni Attorney Vic at may mga follow-up pa na mga patunay na si Ma'am Shicol ay utak at hindi lang engaged sa, bata napping. Kasi kung magnanakaw ka ng kotse, carnapping. Kung magnanakaw ka or hahablot ka, di ba? Mangtatangay ka ng batang kambing, kidnapping. Pati bata, syempre. Kung ikaw ay mangtatangay ng, mangtatangay ka ng ulam, basta napping thingy, okay? Hindi lang involved si Ma'am Shicols, parang isa siya sa utak ng ganap na ito. Actually, pati yung James Kumar, hello kay James Kumar na nanonood sa atin. Pati yung James Kumar, involved din daw dyan sa, batang kambing napping. Right? Pero totoong bata ang tinangay and binulgar ni Attorney Vic Rodriguez na hindi ito marites. Truling nangyari dahil kilala ni Attorney Vic yung parang chief ng ISAF. ISAF is Intelligence Special Action Force yata po mga ate at kuya. Sadali lang. Mga bayaran daw, may nagme-message sa akin, mga bayaran daw ang mga ensaymada vloggers. Kung sino man po ito, yes, ano pa? Yan din ang tingin ko po, no?
Walang kakwenta-kwenta yung mga vlog nila about Miss Maharlika ang mga paninira. Anyway, eto ang problema ng mga ensaymada vloggers din. Ang script lagi ng mga ensaymada vloggers, itong mga hindi raw nabigyan ng pwesto ay masama ang loob, kaya po sinisiraan si Kuting at saka si Jahas. Paano ngayon kukontrahin ito? Sasabihin na hindi lang nabigyan ng pwesto yung si Vic Rodriguez na yan, kaya yumayaw-yaw at naninira kay Kuting at saka kay Smugs. Isipin nyo na lang, mga ensaymada vloggers at mga bulagers at mga panatiko ng marketing family na yan. Hindi si Kuting, actually parang ino-honor pa ni Attorney Vic yung pagkakaibigan nila ni Kuting eh. 'Di ba? Laging ang tawag pa rin niya kay Kuting is Presidente, Kuting, 'di ba? Presidente Kuting. Pero itong si Smugs, kahit hindi pangalanan ngayon ni Attorney Vic, nilaglag niya. Ano ang mapapala ni Attorney Vic kung ilalaglag niya ang sekreto ni Ma'am Shikol? Si Ma'am Shikol ay hindi naman halal ng taong bayan. Wala namang mandate. 'Di ba? Kung gusto ni Attorney Vic na pabagsakin or i-destabilize na ang gobyerno ni Kuting, si Kuting ang tatargetin niya. Oh, ay ngayon ang kanyang binulgar ngayon si Ma'am Shikols. Pero syempre kung ano ang krimen yan mga ate at kuya. Isa ka sa gumawa ng paraan para matangay ang mga bata sa Istanbul. Hindi biro yan. Krimen yan. That's anak ng kambing napping. You know what I mean, right? Kidnapping. Ang pangit ko daw, sabi ni Yoli the Warrior. O anong kinalaman ng kapangitan ko sa sinasabi ko? Ad hominem ka dan. May bangaw na, may mga taga lower section na pumasok sa ating channel. Pakinggan natin kung ano ang binulgar ni Attorney Vic patungkol sa sekreto ni Ma'am Shikols. Ito nga po ay yung sa kidnapping. Listen. Nailabas na po ito ng taga rito rin at sikat na kaibigan natin at social media personality si Binibining Maharlika. Yung nailabas niya sa kanyang isa sa kanyang vlogs at mainit din pinag-uusapan sa Pilipinas ay yung umanong extraction or forcible abduction of minor or kidnapping, kung ano man ang itatawag ninyo, na naganap sa bansang Turkey. Kaya tayo na humihingi din ng pamunuang may pananagutan. Sapagkat apparently, ginamit yung Premier Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines sa illegal extraction or operation ito. At marami magsasabi siguro na yan ay AI, yung voice recording na pinalabas sa YouTube. Ako mismo, kilala ko yung personalidad na involved. At that time, yung hepe ng Premier Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, yung ISA. Very professional organization, pero nagagamit sa ganitong uri ng pribadong problema na pagkasinuri mo, ang pinagmulan ay away mag-partner o away mag-asawa. Ang masaklap dito, kaya natin sinasabi, protect and defend the Constitution, uphold the Constitution, dahil malinaw din na nakasaad sa ating saligang batas na ang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines ay ang Pangulong ng Republika ng Pilipinas. Yung may mandato, yung binoto ng tao, hindi kung sino-sino. But for this particular illegal operation, hindi nagmula ang utos mula sa Commander-in-Chief. Ito ay malinaw na naman na paglabag at paglapastangan sa ating saligang batas. At hindi sasabihin nila ebidensya, sasabihin nila chismis, sasabihin nila yung paborito nilang term, marites yan, walang katotohanan. Dahil yan ho ang pinakamadaling response kapag ikay naiipit na.
But I know this for a fact because ang hepe noon ng ISAF ay kilala kong personal, si General Kit Chofilo. At napag-usapan namin ang bagay na ito at sinabi niya mismo, he affirmed that indeed this event happened. This event took place. Kaya nga sinisigaw natin, sobra-sobra na yung paglapastangan sa ating saligang batas. Bakit kung sino-sino lang ang pwedeng mag-utos sa ating sandatahang lakas? Bakit kung sino-sino lang ang pwedeng mag-utos sa opisyal ng ating military? These are all professional men and women of the Armed Forces of the Philippines. Ito yung mga nagbubuhis ng buhay. Tapos utusan lang natin just to help a friend na ang problema lang naman ay away mag-asawa or domestic concern. Bakit kinakailangan ang Premier Intelligence Arm ng AFP? Napakaraming dapat bantayan na internal and external threat that will require the manpower, the resources, the skills, the men and women, dedicated men and women of the members of the intelligence service of the AFP or the ISAF. Bakit kinakailangan utusan ng ISAF? Private army mo ba yan? Yan ay sundalo ng mga mamamayang Pilipino. Yan ay kawal ng Pilipinas. At ang pamunahin nilang trabaho ay to protect the Filipino people and to defend the state, not to render assistance sa isang pribadong tao na ang pinagmumulan lamang ng problema ay away mag-partner, away mag-asawa, o away mag-sweetheart. Yan. So, ang ibig sabihin pala ng ISAF ay Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. ISAF, may P sa dulo, Armed Forces of the Philippines. So, AFP, lagyan mo ng IS kasi Intelligence Service ng AFP. So, ang Commander-in-Chief ay si Kuting. Ang may karapatang mag-utos at kung ano ang ipapagawa niyan ay ang Commander-in-Chief. Ang namumuno sa mga sandatahang lakas ng Pilipinas, si Kuting lang. Bakit ang babaeng jahas ang nag-uutos sa ISAF? Baka yung tutukoy ni Attorney Vic Rodriguez na video ay hindi lang yung Hi Louie, kundi yung yung I have nothing to do with ISAF, ganun. If I hear your name, if I hear someone using my name, I shall tell my husband not to appoint you. I'm sick and tired of kuning people using my name. Diba nag-vlog ng ganyan si Ma'am Shikols na parang bagong gising doon sa golf course ng Kamangyang. Sick and tired na daw siya na ginagamit ang kanyang pangalan. I have nothing to do with ISAF. Kuno. Anong nothing to do, moms? I have nothing to do with the appointment of ISAF. May mga kaguluhan sa ISAF, Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. So, ibig sabihin, nakikisaw-saw ka talaga, Ma'am Shikols. Kung ano-anong gulo at may mga nasisipa, ganyan-ganyan, may pinapalitan, at sabi mo ginagamit ang pangalan mo, nakakalagad ang pangalan mo, baka nga talagang may participation ka. Who are you? Asawa ka lang naman ni Kuting. Dapat nagsasalita nga si Kuting, hindi bungol-bungulan, hindi pipi, pagtanggol ka niya. Walang kinalaman sa gulo, sa ISAF yung aking jowawawa. Hindi totoo na isa siya sa utak ng kidnapping dun sa Turkey. At kung ano-ano pa, di ba? Hindi totoong may naggurgur, may nagpakatigok na PSG dahil diyaw-yawan lang ni Ma'am Shikols at pinahiya. Tahimik ang Kuting. So, ibig sabihin, kapag tahimik, alam nyo na, right? Guilty much? Nagtatanong lang. Pilit na ini-ignore para mamatay ang apoy kaso mo may usok na lumalabas. Ano ang sabi ni Attorney Vic Rodriguez na pag-usapan, kilala ni Attorney Vic Rodriguez ang chief ng ISAF or Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. May binanggit siyang pangalan, si Chofilo ba yun? Kid Chofilo. At in-affirm, kinonfirm. Diba? Inapirma ng chief ng ISAF na nangyari daw talaga itong extraction. Euphemism yan ng kidnapping. Yan yung malumanay na salita na patungkol sa, alam nyo na, abduction, di ba? At kidnapping. Yang extraction.
Akala mo ang ine-extract yung punggod, yung laman ng punggod, hindi. Mga bata sa Turkey ang ine-extract. Para hindi lang masakit pakinggan kapag may mga conversation, katulad ng conversation kaya, sino nga yon, yung Zobel ba yon? Whoever that woman is, di ba? Na may voice recording din. Ma'am Shi, lagot ka. Hindi lang yung vlog ni Miss Maharlika at yung mga hawak niyang evidence, voice recording, video recording in fact, yung na I'm here in Bacolod. Hindi lang yun ang pwedeng maging ebidensya laban sa iyo. Kung si Attorney Vic Rodriguez ay nagsisinungaling patungkol dito sa kidnapping ni Ma'am Shi Coles, pwede siyang sampahan ng kaso. So Ma'am Shi, ang hamon sa iyo ngayon ng taong bayan, sampahan mo ng kaso itong si Attorney Vic. Nasa New York, nasa PressCon sa New York. Ibinubulgar sa mga OFW sa New York, sa mga community ng mga Pilipino dyan, na ikaw ay involved sa pangingidnap ng mga bata. At bakit uutusan mo ang kawal ng mga Pilipinong pinapasweldohan ng taong bayan para gawin ang problema at gustong mangyari nung away ng mag-asawa ni distressed mother at nung chowa. Chowa yun, di ba? Chowa. Ganun yung apelyido, di ba? Bakit kailangan mo makisawsaw? At bakit ikaw ang sinusunod, hindi si Kuting, ikaw baga ang presidente ng Pilipinas? Sabi ko nga, kung si Miss Maharlika lang ang yumayaw-yaw nito, pwede nilang i-ignore. Ngayon si Attorney Vic na nag-confirm. Sinabi po ng ISAF, ng chief ng ISAF, na nakausap ni Attorney Vic na nangyari talaga yung kidnapping na yan. Lagot, Ma'am Shi Coles. Kung hindi ito i-capture ng Philippine media, nasa New York kasi si Attorney Vic at nasa New York na ang hakbang ng maisog, i-capture yan ng international media. Kasi ang involved na mga tao ay mga kilalang personalidad sa Pilipinas. Kaya nga sabi ko, kinatatakutan nila yung hakbang ng maisog in New York. Kung sa Pilipinas kasi kaya nilang paradahan ng mga truck, kung ano-anong pananabutahe ang gagawin sa hakbang ng maisog sa Pilipinas, wag lang matuloy, sinususpindi yung mga local officials, mayor, gobernador, kung sino-sinong papayag na doon i-conduct yung event ng hakbang ng maisog, paparusahan ang mga mayors na papayag, magbibigay ng permit, o kaya naman kapag natuloy yung mga Freedom Park, lalagyan ng mga sasakyan para harang sa mga tao, keme-keme na walang mapagparkingan, mga demonyo kayo. Kung nagagawa nyo sa Pilipinas, good luck kung paanong gagawin nyo abroad. Hindi lang po yan ang hakbang ng maisog. Meron din sa Spain. International na. Alam nyo mga at kuya, naniniwala po ako na ang pinakamagiging malakas na kalaban ng mag-asawa ay kayong mga OFW. Alalahanin nyo, kayo ang bagong bayani. Hindi biro ang sinakripisyo nyo. Lumayo kayo sa Pilipinas. Ayaw nyong humiwalay sa mga mahal nyo sa buhay. Gusto nyong bantayan ang paglaki ng inyong mga anak. Gusto nyong samahan ang inyong mga magulang sa pagtanda. Tama? Pero napilitan kayong umalis ng Pilipinas kasi nga walang opportunity dito. Isang kahig, isang tuka, 5 kahig, isang tuka, 10 kahig, isang tuka. Kumahig ka na ng kumahig, wala kang natuka. Diyos ko mga ate at kuya, naaawa ako pag nakakita ako ng mga vendors na kung ano-ano na lang ang itinitinda para lang may maipantawid sa araw-araw. Alam nyo bang may iba pa na parang ibinebenta na ang sarili? May nakita akong isang babae mga ate at kuya, nasa ano na siya, mga 60s, 50s, kung todo make-up paggabi at hoping na siya ay mabuking ng lalaki. Nanay na yun, baka nga lola na. Rampa ng rampa sa gabi. Ang hirap ng buhay sa Pilipinas, nagmamahal ang bilihin, konti naman ang trabaho, ang higpit pa ng requirements. Dumarami ang mga adik, di ba? Lumalala ang krimen. Tapos kayo aalis ng Pilipinas, mga OFW, paano nyo babantayan ang mga mahal nyo sa buhay? Kahit na nakakausap nyo over the phone, natatawagan nyo through Zoom, through video call, nakaka-chat nyo, hindi kayo sure kung sino ang binabarkada ng mga yan. Baka mamaya napapabarkada na sa mga adik. Kaya naniniwala akong kayong mga OFW ang magiging matinding kaaway ng mag-asawang ito. Kung kailangang bumagsak ang mag-asawang ito or umalis dyan sa palasyong yan, sa tabi ng Pasig, kayo ang may kakayahan yan. Bukod sa kayo ang may resources. Kung kaming mga nasa Pilipinas na wala naman talagang mapagkukunan,
ay, 'di ba, mananawagang umalis ang mga yan, hindi kami pakikinggan, wala kaming kakayahan, wala kaming pondo, wala kaming resources na mga ate at kuya, kayong mga OFW ang may kaya niyan. Kayo ang nagbubuhat ng ekonomiya ng Pilipinas. Kung hindi kayo magpapadala, meron nga pala June 15. Sabay-sabay na hindi magpapadala sa June 15 ang mga OFWs, may ganyan po ngayon. Alam niyo, ang pinakamaganda niyong gawin dyan, 15 days niyong gawin. June 15 hanggang 31. No, hanggang 30 lang po ang last day ng June. Dapat nga po, buong buong kalahating buwan huwag kayo magpadala. Para indahin ng inyong mga kamag-anak na nasa Pilipinas ang hirap. Kaunting sakripisyo, right? Kaya lang, syempre, maaawa rin kayo, makakabag rin kayo sa mga, di ba? Syempre, yung mag-e-enroll. O yung, paano, wala. Kapag ka naramdaman ng mga Pilipino na biglang, di ba, pansamantalang hinolt or tinigil ng mga OFW ang financial support sa bansa natin, marirealize ng mga Pilipino na kung gaano kahirap ang buhay. Kasi so far, kapag may mga kamag-anak kayong OFW, kahit paano makakaahon kayo sa Pilipinas, paano nga naman kung wala? So one way of, I think, legal protesting yan ngayon na sinasuggest nga po ni Ms. Maharlika at ng kanyang kaibigang abogado, wala munang magpapadala sa Pilipinas. Para ma-realize ng mga Pilipino at matauhan itong mga yawang politiko na umaasa na lang kayo talaga, no? At tuwang-tuwa kayo na may mga OFW, hindi nyo kayang gawa ng paraan na huwag nang mag-abroad ang mga Pilipino kasi ang laki ng remittance, bilyones po ang remittance ng OFW taon-taon, baka hindi lang. Kung walang OFW, paano na ang mga nandito sa Pilipinas? Paano na ang mga kamag-anak ninyo? Kung talagang matino ang mga politikong yan, gagawa nila ng paraan na huwag nang dumami ang mga OFWs. Kung gusto mong mag-abroad, kung gusto mo lang. Or maybe gusto mo lang mag-tour. Or maybe gusto mo lang talaga magtrabaho abroad. Or maybe gusto mong tumira abroad. Pero lahat ng opportunities nasa Pilipinas na, kung mataas ang sahod, di ba? Maraming trabaho, mura ang bilihin, mag-a-abroad pa ba tayo? Kaya tayo nag-aalisa, nagkakaripasan ng takbo sa Pilipinas, nahaharang naman sa immigration. Dahil nga, Diyos ko po, parang impyerno ang Pilipinas. Ang hirap ng buhay, ang ganda-ganda sana ng Pilipinas, maganda sana ang ating mga values. 'Di ba? Ang ating mga pag-uugali, kaso mga politikong mga damonyo nandito rin naman. Na puro nagpapayaman lang, mga makasarili, hindi na iniintindi ang mga maralita. Wala nang pakialam. Kasi nakatira sila sa mga gated subdivisions and villas and whatever. Villages. 'Di ba? Wala silang pake. Baka nga kung matindi ang krimen sa Pilipinas, ay mga naka-bulletproof naman ang kanilang mga sasakyan, hindi sila masyado maapektuhan. Pag isinabak tayo sa gyera, at yan nga nagsisiga-sigaan ngayon ang kuting, puntahan natin maya-maya. Kapag sinabak tayo sa gyera, ang mga yan, may mga bahay, may mga properties, may mga offshore accounts abroad. Tayo dito sa Pilipinas, madudurog, masisira ang buhay, magkakandamatay. Pati lahat-lahat, mga kabahayan natin. Durog ang Pilipinas. Hindi pa tayo natuto sa World War II. Nuclear bomba na nga yun. Ay mas advanced, 1940s, mga ate at kuya, ang World War II. Kung di ako nagkakamali, 1940 hanggang 1945. Tumagal lang yan ng 5 hanggang 6 years eh. Biro mo may pampasabog ng ganun? Yung sa Hiroshima? How much more ngayon? 2024, advanced na ang technology. Baka mabura tayo sa mapa sa kasiraan ng bait ng puting na to. Dahil kung matino to, hindi niya papayagan ang asawa niya na ma-involve sa mga ganyang illegal na gawain, krimen ang pinasok ng asawa niya. Na pinakidnap ang mga bata, kaya kakarayin ka talaga ni Ms. Maharlika. Jahas, ikaw ang salot sa Pilipinas. Agree ba kayo mga ate at kuya? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. Silipin ko muna ang inyong mga comments. Diyos ko, madaling araw, yaw-yaw ako ng yaw-yaw. Hindi biro itong pagiging vlogger, mga ate at kuya. At risk pati kaming magorgor, hindi ba? Kende nga muna, Diyos ko, ginoo pa. Life imprisonment, tapos may lifetime din langgam sa araw at lamok sa gabi sa loob ng kulungan. Why not? Parusa kay Sumag. Ray Sarbel, Ating Marga, salot daw talaga Sumag, Ating Pinapalanden. Makapal sa mga mukha ng mga inalitan, sabi ni Evelyn Rosal.
Kuya Andy gives us $5. Kuya Andy, thank you so much po. Really appreciate it. Marcoting, Hanip ang alias. Yung apelyado, Marcot nga yan. Marcot family. Mahilig sila mag-Marcot. Ano ba yung Marcot? Ito po yata yung pagkuha mo ng sanga ng kahoy na mature na. Tama ba? Para, tapos babalatan mo yon, lalagyan mo ng lupa, babalutin mo ng lupa na basa, tapos babalutin mo ng plastic, gano'n. Magbilang ka ng mga sabihin natin 2 weeks to a month, magkakaugat yun kasi binakbak mo yung balat eh. No? Halimbawa, mangga, namumunga na or malapit ng mamunga or matandang mangga na. So, imamarkot mo yon, tama ba? So, kapag nagkaugat na yung sanga na binalot mo ng lupa at plastic, puputulin mo yon, itatanim mo para yung tanim na yon ay madaling mamunga. Kasi kung magtatanim ka ng mangga na buto ang itatanim mo, nako, 5 taon, baka 10 taon hindi pa namumunga. That's why we do marketing. Tama ba mga kuya? Yon. Drafting naman is pumutol ka ng sanga at idinugtong mo sa bagong tanim. Right? Ganun din para mamunga ng mabilis or maaga. Drafting. And then there's such a thing as budding. Naalala ko lang sa aming subjects nung elementary. It is 3,000 miles from California to New York, so it will take at least 3 days pala kung land travel. My good! Grabe, ang layo nga. Depends how long can you drive per day. Oh my God, ang laki. So, ang flight po, mga 8 hours din. Mga ganun po ba? It's 2011. Thank you po, ate. Hindi siya a-attend sa New York Maisog. So, pwede siyang umattend via Zoom, no? Ganun na lang. Nasaan na si Virus? Ano asahan mo dyan? Oh, nakapag-like na si Kuya Orlando, yung iba kaya. Oh. Ate Edna, ignore ang mga bangaw. Balatan ng buhay ang mga bangaw. Ate Nur, hello. 4 daw kami ni Joey, tuwang-tuwa si May Pipi Cat. Pinuyat ako ni Joey, lagi ako napupuyat pag nandun ako sa kanilang program. No? Tapos sila mga nakatago naman, hindi naman nag-on ng camera. Sisas na pasulpot-sulpot. O ako talagang buhay ang camera ko, di ba? O. James Kumar, hello. Bega Warp, dance muna si Coaching. Marcot alis diyan, sabi ni Daniel Maisog. Takot sila sa word na maisog na. Okay, speaking of kuting, 3% dito sa live ay bangaw. Yung iba nagkamali. 2% na lang sila ngayon, Bega Warp. Nagpupuyat din sila. Sana may kitain sila, no? Biro mo, sa sakripisyo silang umattend ng ating live. Sandali lang. Ano to? Ay, ano ba yan? Ay, mga hibang. Naku, may mga makikipag-alyado kay Kuting na mga taga-kampo ni PRRD. Okay, sandali. Ako talagang nakakaloka ito.